Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel. So ngayon po may mga nakalap tayong mga importanteng mga impormasyon at balita sa mga ilang sources mga kababayan. So dito po sa News 5, ito po ay tungkol sa umiigting na hidwaan sa pagitan ng ating mga national government officials, kagaya na lamang po ni na Inday Sara Duterte or Vice President Sara Duterte at ang kanyang dating running mate na si ang ating current President Bongbong Marcos. Kasi sinabi po dito sa News 5 na there are also still many political operators, social media influencers, and blind supporters who are behind the family of Vice President Sara Duterte and can create trouble. These are a bunch of noisy groups that create the impression that President Bongbong Marcos Jr. was losing public support. So kung mapapansin po ninyo mga kababayan, marami pong mga vloggers, marami pong mga social media influencers ang pwede naman pong bayaran at talagang magsasalita laban sa mga kalaban nung kung sino man yung nagbayad na yun ay lalabanan or sasabihin yung mga bagay na masama tungkol sa isang personalidad. At in this case nga po ay si President Bongbong Marcos. Okay? So according po ito sa News 5. So kung mapapansin po ninyo, merong mga vloggers na nakaside kay Bongbong Marcos or kay President Bongbong Marcos. Meron din naman po mga vloggers na nakaside din naman po kay Sara Duterte. So hindi po natin alam at hindi po natin pwedeng makumpirma. Yung iba siguro may mga evidences and confirmation talaga na binayaran sila. Pero malamang ganun po yung nangyari. So according po dito sa opinion, Marcos allies can be his worst enemies. So yun po yung nakakalungkot na balita mga kababayan na maaaring yung mga ally dati or yung mga dating kakampi ni President Bongbong Marcos can be his worst enemies. No, mas matindi pa dun sa kalaban nilang pinklawan or dilawan ng mga panahon na sila ay tumatakbo pa lamang or nagkakaroon ng political strategy or agenda kung sino man po yung magiging president ng ating bansa at vice president ng ating bansa. So kaakibat po dito, related naman po dito, sinabi po dito sa News 5 pa rin, no? Kasi ang paniniwala po dito ni Nery Colmenares na magkakaroon ng mga something chain of or parang conflict sa chain of commands ng Armed Forces of the Philippines kasi mamaya may sumide na mga opisyales ng mga Armed Forces of the Philippines kay VP Sara Duterte at ganoon din sa ating President. So magkakaroon ng digmaan or laban, Cold War kumbaga. Kasi nabi po dito sa News 5, pinabulaanan ni Jonathan Malaya, yung pong paniniwala na yun ni Colmenares, Assistant Director General ng National Security Council or NSC, ang umano'y pinangangambahang hidwaan sa militar kasunod ng pag-alis sa Vice Presidente at mga dating Pangulo bilang miyembro ng Konseho. So, siguro hindi naman na po lingid sa inyong kaalaman na tinanggal sina Vice President Sara Duterte, sina Gloria Macapagal Arroyo, ERAP, and si former President Rodrigo Roa Duterte sa National Security Council. At isa po yung dahilan ay isang dahilan po dito ng pagtanggal sa kanila ay si President Bongbong Marcos at hindi po natin alam kung ano po yung dahilan. Or yung iba, alam na nila na ang dahilan ay yung maaaring nangyaring threat na nanggaling kay Vice President Inday Sara Duterte na sabi nga na merong salitang pagpatay, etc. Okay, iginiit ni Malaya na walang incumbent na official sa Armed Forces of the Philippines or AFP na hindi sumusuporta sa chain of command. Sinagot ni Malaya ang pahayag ng dating mambabatas na si Nery Colmenares na nagsasabing posibleng nag-ugat ang pag-reorganize sa NSC sa umanay takot na may lamat sa loob ng military establishment ng bansa. Naniniwala rin si Colmenares na ang reorganization ng konseho ay isang patunay na lumalawak ang hidwaan sa gitna nina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. This is not just about national security, this is about political survival. So, ayun po yung paniniwala ni Nery Colmenares na meron pong mga sa chain of command ng mga Armed Forces of the Philippines ay meron nakaside kay Vice President and of course kay President Bongbong Marcos din.
na kung saan kapag tinanggal ang isa sa kanila or yun nga nangyari kay Vice President, maaaring magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga opisyales ng mga militar or magkaroon ng crisis, no? Pero yun ay pinabulaanan po ni Jonathan Malaya. So hopefully, wala pong mangyaring ganyan sa ating bansa dahil dami na po nating problema sa bansa natin. Madadagdagan pa po ng mga ganyang mga bagay. Yung mga bala, yung mga sasakyan, mga gasolina, yung mga binabayad sa mga sundalo, hindi po ninyo yon pera. Okay, hindi po pera yan ni VP Sara at hindi rin po pera yan ni President Bongbong Marcos. Ngayon kung ang mga sundalo natin ay maglalaban dahil sa dalawang iyan at maglalaban sila dahil sa para ipagtanggol ang isa't isa, President Duterte or Vice President Duterte and President Bongbong Marcos, ang kawawa po dito ay taong bayan. Okay? Tigilan na po natin na umiikot lagi yung ating mga buhay sa ilang mga political personalities lamang. So tigilan na po natin yan, no? Hindi na po healthy or hindi na nakakatuwa yung mga ganyan nangyayari. So hopefully hindi po yan mangyari. So yun lamang po yung ating mga nakalap na balita mga kababayan at hopefully no, nakakalungkot man yung mga balita natin ngayon dahil umiikot po yung yung budget ng ilan sa budget po natin napupunta sa walang saysay, no? Kung nag-iisip po tayo ng tama, napupunta po sa walang saysay yung tax ng taong bayan. Tapos sila po yung nakikinabang. Kung sino man po yung mali sa kanila, sila po yung nakikinabang and yung justice should be served, no? Kung ano man po yung mangyayari, kung sino man po talaga yung kurakot, kung sino man po talaga yung gumagawa ng masama sa gobyerno, I hope na sila po ay mapagsilbihan ng justice or ng katarungan. So once again, this is Pilipinas News Channel. Kung nagustuhan po ninyo yung ating episode ngayon, paki-subscribe po yung ating channel at paki-hit na rin po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video na po natin gaya nito dito sa ating channel. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.